Sa gitna ng mataong palengke ng San Isidro, isang araw na tila karaniwan para sa lahat ay naging simula ng isang kwentong hindi malilimutan. Maingay ang paligid. May sigawan ng mga tinderang nag-aalok ng paninda. May tawanan ng mga suki at may ingay ng mga tricycle na dumaraan sa makipot na kalsadang basa pa mula sa umagang dilig. Sa isang sulok, naroon si Lira, 22 taong gulang, morena, payat, ngunit matatag ang tindig. Isa siyang working student na tuwing umaga ay nagtitinda ng gulay para may pambayad sa matrikula at pagkain nila ng kanyang ina. Magaan ang kanyang ngiti sa bawat bumibili at may kasamang kwento ang bawat biggis ng kangkong na ibinabalot niya sa dyaryo. Habang abala siya sa pagtitinda, napansin niyang may kakaibang presensya sa gilid ng palengke. Isang matandang lalaki na tila ligaw, nakasuot ng kupas na polo, may bahagyang putik sa laylayan ng pantalon at mukhang matagal nang hindi nakapahinga. Marumi ang sapatos nitong pudpud at ang buhok ay magulong parang ginulo ng hangin at oras. Nakatingin ito sa iba't ibang direksyon na tila may hinahanap ngunit hindi niya alam kung ano o sino. Ilang mga vendor ang napapailing, ang ilan ay nagbibitiw pa ng mapanuyang salita. Ay nako, baka isa na namang sira ulo yan. Ilayo niyo ang mga bata. Sigaw ng isang ale habang pinagtatawanan ng ilan ang matanda. Ngunit si Lira, sa halip na makiayon sa tawanan, ay napaatras sa kanyang pwesto at marahang lumapit sa matanda. Lolo, okay lang po ba kayo? Malumanay niyang tanong habang hawak ang isang bote ng tubig mula sa kanyang bag. Tumingin ang matanda sa kanya, pero ang mga mata nito ay puno ng kalituhan. Hindi agad ito sumagot. Nang idinantay ni Lira ang palad sa braso nito, naramdaman niyang malamig at nanginginig ang katawan ng matanda. Halina po muna kayo, dito po tayo sa lilim. Yaya niya habang inakay ito papunta sa ilalim ng trapal ng kanyang pwesto. Pinaupo niya ang matanda sa maliit na bangkong kahoy at iniabot ang tubig. Tila gutom at uhaw na uhaw ito, kaya't hindi na siya nagdalawang isip at binuksan ang baon niyang pandesal na dapat sanay para sa kanyang tanghalian. Lolo, kain po muna kayo, baka po napagod kayo sa lakad. Aniya habang pinagmamasdan ang mabagal na pagkagat ng matanda sa tinapay. Sa likod ng kanyang isip, naglalaro ang mga tanong. Sino kaya ito? Bakit nag-iisa? Nasaan ang pamilya nito? San ba ako? Halos pabulong na tanong ng matanda matapos ang ilang kagat. Nasa San Isidro po kayo, Lolo. Palengke po ito. May hinahanap po ba kayo? Ngunit halatang hindi maayos ang takbo ng isip nito. Tanging pangalan lang niyang naalala ayon sa kanya. Mateo. Mateo, ang pangalan ko. Pero hindi ko alam kung anong nangyari. Ani ng matanda habang nakatingin sa kawalan. Hindi alam ni Lira kung anong eksaktong dapat gawin, pero ang sigurado siya, hindi niya ito kayang pabayaan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at sinubukang tumawag sa barangay, pero walang sumasagot. Maya-maya, nilapitan siya ng isa sa mga matandang vendor. Lira, baka mahirapan ka lang dyan. Pabayaan mo na, wala kang mapapala. Ngunit ngumiti lamang si Lira. Kung ako po ang tatay niyo, gugustuhin niyong may tumulong, di ba? Dahil hindi rin malinaw ang sinasabi ng matanda at wala siyang makontak, napagdesisyonan ni Lira na siya na mismo ang maghatid sa matanda sa presinto para maimbestigahan at baka sakaling may report na nawawala ito. Niligpit niya ang kanyang paninda, iniabot sa kapit tindera at sabay na silang umalis ng matanda. Marahang nakaakbay ang kanyang isang kamay sa marupok nitong balikat. Sa bawat hakbang nila, papalapit sa istasyon ng pulis, hindi alam ni Lira na sa ilang minuto lang, isang tagpong magpapabago sa buhay niya ang magaganap. Tahimik lamang ang matanda habang naglalakad sila ni Lira sa gilid ng kalsada. Sa bawat hakbang ay dama niya ang bigat ng katawan nito, kaya bahagya niya itong inaakay sa braso.
pinipilit na hindi magpahalata na napapagod na rin siya. Sa loob-loob ni Lyra, naroon ang kaba, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi niya alam kung saan hahantong ang pagtulong niyang ito. Pero hindi siya nagdalawang isip. Baka nga wala siyang sapat na pera, pero alam niyang mayaman siya sa puso. At kung may magagawa man siyang kabutihan para sa isang taong nangangailangan, ay hindi niya ito palalagpasin. Bago pa sila makarating sa presinto, nadaanan nila ang isang maliit na karinderyang bukas pa. Naamoy ni Lyra ang bagong lutong sinaing at tinulang manok at narinig din niyang biglang kumalansing ang sikmura ng matanda. "Lolo, gusto niyo po bang kumain muna tayo? Hindi pa po yata kayo nanananghalian?" tanong niya habang nakangiti. Dahan-dahang tumango si Lolo Mateo at sabay silang pumasok sa karinderya. Umupo sila sa pinakadulong mesa. At agad na umorder si Lyra ng 2 order ng tinola at kanin. Sa totoo lang, iyon na sana ang budget niya para sa buong linggo, pero hindi na niya ito inisip. Mas mahalaga sa kanya ngayon na mabusog ang matanda at mapagaan kahit papaano ang pakiramdam nito. Habang kumakain sila, unti-unting lumuwag ang ekspresyon sa mukha ni Lolo Mateo. Hindi man ito ganap na maalala kung sino siya o saan siya nanggaling. May mga salitang lumalabas sa bibig niya na tila pira-pirasong alaala, parang pilas ng papel na nawawala sa kabuuang larawan. San Roque, may bahay ako doon. May gate, asul o bata berde. Mahinang bulong ng matanda habang kumakain. May babae, maliit, tumatawa. Anak ko siguro yon. Napatingin si Lyra habang nakikinig at napansin niya ang biglaang pagngiti ng matanda bago ito muling nalito at tumahimik. Halos maiyak si Lyra sa eksenang yon. Parang bata ang matanda, unti-unting sinisikap balikan ang mga alaalang natabunan ng panahon o trahedya. Matapos ang pagkain, tumayo na sila at muling tinahak ang daan patungo sa presinto. Sa paglalakad nila, may ilang mga taong napapalingon. Isang matanda, tila pag-alagala at isang dalagang mukhang hindi naman kaano-ano nito pero tila hindi iniwan sa ere. May ilan pang nagbubulong-bulungan pero binaliwala na lamang ni Lyra. Sa wakas, narating nila ang presinto. Isang medyo luma ngunit matibay na gusali na may mga unipormadong opisyal sa labas. Pagpasok nila sa loob, agad siyang nilapitan ng desk officer. "Miss, ano pong maipaglilingkod namin?" tanong ng pulis habang tinitingnan silang dalawa. "Nakita ko po siya sa palengke. Nawawala po siya. Hindi niya alam kung sino siya o kung saan siya galing. Pero mukhang may demensya po siya," paliwanag ni Lyra. Tiningnan ng pulis ang matanda mula ulo hanggang paa tapos ay tumingin sa kasamang opisyal. "Matagal na naming gustong makahanap ng mga nawawalang matatanda sa ganitong sitwasyon. Maupo o muna kayo at titingnan namin kung may reporta na nawawala siyang katulad nito," sabi ng pulis habang binubuksan ang logbook at tumatawag sa isa pang unit. Habang nakaupo sila sa waiting area ng presinto, pinilit ni Lyra na hindi mapagod. Nag-aalalang baka hindi na siya makapagtinda kinabukasan. Baka kulangin na siya sa pambayad ng kuryente. Pero mas nanginibabaw ang damdaming tama ang ginagawa niya. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang matanda na nakapikit habang nakasandal, parang saglit na nakaidlip. Doon niya napansin ang maliit na marka sa braso ng matanda. Isang luma ngunit maayos na pagkakatattoo ng simbolong parang logo ng militar. Hindi niya iyon pinansin agad, pero naglaro na sa isip niya ang tanong, sino ba talaga ang matandang ito? Sa mga sumunod na minuto, may lumapit na isa pang opisyal. Medyo matanda na rin pero may ranggo. Nakatingin ito sa matanda at tila biglang nanigas. Lumapit pa siya at dahan-dahang inilapit ang mukha kay Lolo Mateo. "Mateo?" pabulong niyang nasambit. Napatingin si Lyra. "Sir, kilala niyo po ba siya?" tanong niya. Ngunit ang opisyal ay tilang hindi makasagot. Tinawag nito ang isa pang pulis
at sinabing i-check nyo agad ang archive. Hanapin nyo ang mga lumang kaso ng nawawalang opisyal ng AFP. May hinala ako. Baka siya yun. Tahimik pa rin si Lira. Hindi niya alam kung anong nangyayari, pero ramdam niyang may kakaibang ikinilos ang mga opisyal. Sa kanyang pagtulong, wala siyang inaasahang kapalit. Ang gusto lang niya ay ang maprotektahan ang isang matandang dapat sanay ligtas at kasama ng pamilya. Ngunit sa mga sumunod na sandali, sa di inaasahang kilos ng mga pulis, sa pagbilis ng mga hakbang at sa lalim ng tingin ng hepe sa matanda, unti-unting nag-uumpisa ang isang revelasyon na ni sa hinagap ni Lira ay hindi niya kailanmang inakalang masasaksihan. Sa paglipas ng ilang minuto, unti-unting napuno ng tensyon ang loob ng presinto. Hindi na ito ang karaniwang kilos ng mga pulis sa tuwing may nawawalang matanda. May kakaiba sa mga tinginan nila, lalo na sa mga mas nakakatandang opisyal na para bang may bagay silang naaalala, ngunit hindi makumpirma. Si Lira, na hanggang ngayon ay nakaupo pa rin sa waiting area, kasama ang matanda, ay unti-unting nakakaramdam ng kaba. Napatingin siya sa matanda na muli na namang nakapikit, tila pagod at inaantok. Tahimik ito pero kalmado. Parang may dignidad sa kilos kahit mukhang mahina ang katawan. Hindi nagtagal ay lumapit ang isang pulis na may dalang folder. "Ma'am, pwedeng sumama po kayo saglit? May ilang tanong lang po kami tungkol sa pagkakakilala niyo sa kanya." Tumango si Lira, tumayo at maingat na ginising ang matanda para sabay silang pumasok sa maliit na silid sa loob ng presinto. Pagkapasok nila, agad siyang pinaupo sa isang gilid habang ang matanda ay pinaupo sa kabilang mesa. Sa silid na iyon, may CCTV, mga folder, at proyektor na karaniwang ginagamit para sa mga investigasyon. Nakaupo na rin ang isang senior officer na may seryosong ekspresyon sa muka. Tahimik ito at sa halip na agad magsalita ay pinindot ang isang button sa remote at nagsimulang mag-project ng isang lumang larawan sa puting screen. Ang litrato ay mula sa mga lumang panahon, marahil dekada 80. Isang formal na kuha ng isang grupo ng mga sundalo. Lahat ay nakauniforme at sa gitna ay may isang matangkad at matikas na lalaki na may medalya sa dibdib. Tumutok ang kamera sa mukha nito at bagamat mas bata ang itsura, may matitibay na pagkakahawig ito sa matandang kasama ni Lira. Pinagmasdan ito ng matandang lalaki. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mata at sa hindi inaasahang sandali ay nagsalita siya. "Iyan si General Mateo Rivera," bulong niya. Sabay tingin sa senior officer na tila natigilan. "Ako yan noon." Parang biglang huminto ang oras. Ang mga pulis sa loob ng silid ay napatingin sa isa't isa. Isa sa kanila ay napaubo sa gulat, habang ang isa na may nakanganga. Si Lira sa gilid ay napapitlag. "General?" tanong niya sa sarili, halos hindi makapaniwala. "Akala ko po, kayo si Lolo Mateo lang." Muling nagsalita ang matanda sa boses na mas matatag ngayon. "Iyon ang pangalan ko. Pero matagal na akong nawala. Matagal na akong nagtago." Lumapit ang hepe ng presinto at marahang umupo sa harap ng matanda. "Sir, kung kayo nga si General Rivera, kayo po ay matagal nang hinahanap. Kayo po ang itinuturing na nawawalang bayani." Tahimik lang ang matanda. Sa kanyang mga mata, may bakas ng lungkot, ngunit wala ni katiting na pagmamayabang. Para bang tinanggap niya na ang kasaysayan niya ay nalibing na sa katahimikan, isiniksik sa ulap ng panahon, ngunit ngayon, tila muling binubuksan ng pagkakataon. "Sir, pwede po bang makita ang kaliwang braso niyo?" tanong ng isang pulis. Dahan-dahan namang iniangat ng matanda ang manggas ng kanyang damit. Doon, kitang-kita ang isang lumang tattoo, isang natatanging simbolo ng isang elite unit sa Armed Forces of the Philippines. Ang unit na iyon ay matagal nang wala, at ayon sa mga rekord, si General Rivera lamang ang pinakahuling general
ng nasabing unit bago ito binuwag. Napatingin ang lahat sa tattoo. Wala nang duda, hindi ito basta-bastang kwento ng nawawalang matanda. Isa itong malaking revelasyon. Punto. Maya-maya, nagmadaling lumabas ang isang opisyal at tinawagan ang National Headquarters. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagdatingan ang ilang mga mataas na ranggo mula sa regional office. Isa-isang pumasok sa silid at sa sandaling makita ang matanda, lahat sila ay hindi mapigilang mapatayo. Isa sa mga pinakamatandang kolonel ang unang lumapit at sa harap ng lahat ay bumati ng saludo. General Rivera, kami po ay nagpapakumbabang bumabati sa inyo. Ang silid ay napuno ng katahimikan habang sunod-sunod ang pagsaludo ng mga opisyal. Si Lira ay tila hindi makagalaw sa gilid. Ang matandang akala niya ay isa lamang naligaw, gutom at walang tirahan, ay isa palang dating general na iginagalang at matagal nang pinanabikan ang pagbabalik. Lalong lumalim ang kanyang pagkalito at paghanga. Hindi niya alam kung anong mararamdaman, kaba, tuwa o takot. Ngunit ang sigurado siya, hindi na ito isang ordinaryong araw. At ang ginawa niyang simpleng pagtulong ay magbubukas ng isang kwento ng karangalang matagal nang nakalimutan ng marami. Hindi pa rin makapaniwala si Lira sa mga nangyayari sa harap niya. Sa loob lamang ng ilang oras, mula sa simpleng pagtulong sa isang matandang mukhang nawawala, ngayon ay nasasaksihan niya ang isang tagpong parang eksena sa pelikula. Ang mga pulis at opisyal sa presinto ay nakatayo pa rin. Karamihan ay nakapamewang habang tahimik na pinagmamasdan ang matanda na ngayon ay tinatawag na nila sa buong pangalan, General Mateo Rivera. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagkilala at paggalang, si General Mateo ay nanatiling kalmado. Hindi siya nagsalita ng marami. Tahimik lamang siyang nakaupo, pinagmamasdan ang lahat para bang sinusukat pa ang bigat ng mga alaala na unti-unting bumabalik sa kanya. Lumapit ang isa sa mga opisyal at maingat na inilapag ang isang luma at makapal na dokumento sa mesa. Nakaselyo ito at may nakasulat na Confidential National Archives. Binuksan ito ng opisyal at inilabas ang ilang lumang larawan, ilang pahina ng ulat. General, maingat na sabi ng opisyal, matapos ang huling ulat tungkol sa inyo noong 1988, iniulat ng buong Armed Forces na kayo'y nawawala at kalaunan ay itinuturing na patay sa serbisyo. Pero ngayon, malinaw na kayo ni buhay at kayo mismo ang lumitaw. Tumangulang ang matanda at sa unang pagkakataon ay nagsalita ng mas mahaba. Hindi ako nawala. Nagkubli ako. Kinailangan kong mawala upang hindi ako patayin. May mga tao noon sa loob mismo ng sistema na gustong akong patahimikin. Huminto siya sandali, saka huminga ng malalim. May nalaman akong mga katiwaliang hindi ko kayang palampasin. Pero bago ko pa man nailabas sa Senado ang ebidensya, may nagbanta na sa pamilya ko. Kaya't nagpasya akong mawala sa mundo para sa kaligtasan nila at ng katotohanan. Sa bawat salitang binibitawan niya, ramdam ni Lira ang lalim ng pinagdaanan ng matanda. Tila bawat pangungusap ay may kasamang bigat ng mga taong sinakripisyo, ng katotohanang hindi na naipaglaban at ng mga panahong hindi na naibalik. Isa sa mga opisyal ang hindi napigilang magsalita. Sir, kung ganon pala, kayo po ay hindi lang bayani sa digmaan, kundi bayani rin sa katotohanan. Bakit hindi nyo na lang inilaban noon? Tumitig si General Mateo sa kanya. Kung ako'y lumaban noon, maraming inosente ang masasaktan. Pamilya ko ang ula sa listahan at sa isang sistemang hindi pa handa sa katotohanan, minsan ang pinakamatalinong hakbang ay ang tahimik na paglisan. Tahimik muli ang buong silid. Sa isang sulok, si Lira ay parang tinamaan ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag.
May halong paghanga, may halong pagkalito. Kung siya ay hindi napadaan sa palengke ng araw na iyon, kung siya ay hindi nagtinda ng gulay, at kung hindi siya lumapit sa isang matandang inakala ng lahat na sira ulo, marahil hindi mabubuksan ang isang kabanata ng kasaysayan. Sa simpleng malasakit niya, ngayon ay binubuksan ng buong institusyon ang mga lumang record, ang mga lumang sugat, at ang mga lihim na matagal nang nilibing. Maya-maya, dumating ang isang mas batang opisyal mula sa National Headquarters. May dalang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Iniabot ito sa General. "Sir, matagal na naming iniingatan. Umaasang balang araw ay makababalik kayo. Ito po ang inyong Medal of Valor. Hindi po ito ipinamahagi sa iba sapagkat walang makapantay sa sakripisyo nyo." Marahan itong tinanggap ng matanda. Tiningnan niya ito ng matagal, saka marahang tumango. "Hindi ako bayani, isa lang akong sundalong hindi nakalimot kung para saan ang kanyang sinumpaang tungkulin." Sa mga sandaling iyon, hindi na napigilan ni Lira ang kanyang emosyon. Tumulo ang kanyang luha. Hindi siya sigurado kung dahil ito sa tuwa, sa gulat o sa inspirasyon. Pero malinaw sa kanya, may kabuluhan ang bawat mabuting gawain, gaano man ito kaliit sa una mong akala. Kinabukasan, dumagsa na ang media sa mismong presinto. Hindi pa man tuluyang nailalabas ang buong ulat, may ilang larawan na ng matanda at ni Lira ang lumabas sa social media. Kuha mula sa mga cellphone ng mga opisyal na naroroon noong araw na iyon. Isang larawan ang naging viral. Kuha ito habang inaabot ni Lira ang bote ng tubig kay General Mateo habang nasa bangko sa palengke. Simple lang ang tagpo, pero tumagos ito sa puso ng mga tao. Naging simbolo ito ng kabutihang walang hinihinging kapalit. Sa caption ng viral post, nakasulat ang linyang hindi niya alam na ang matandang tinulungan niya ay bayani pala ng bansa. Mula noon, sunod-sunod na ang mga tanong ng mga reporter, mga interview request at mga opisyal na nais makausap si General Mateo at si Lira. Ngunit bago pa man dumating ang karangalan at atensyon, inilaan muna ni General Mateo ang oras niya para sa katahimikan at pagbawi sa sarili. Dinala siya ng mga pulis sa isang ligtas at pribadong pasilidad sa labas ng lungsod kung saan siya maaaring pansamantalang mamahinga. Ayon sa mga doktor, bagamat hindi pa ganap ang paggaling ng kanyang memorya, malinaw pa rin ang mga mahahalagang bahagi, ang kanyang pangalan, ang kanyang mga ginawa, at ang dahilan kung bakit siya nawala. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lira ay madalas pa ring dumadalaw. Tuwing hapon, bitbit ang mainit na sabaw o tinapay mula sa karinderya sa tabi ng palengke. Nag-uusap sila ni General Mateo, hindi tungkol sa politika, hindi tungkol sa gyera, kundi tungkol sa mga simpleng bagay, sa pagkabata, sa mga pangarap, sa kabutihang asal, at sa halaga ng katahimikan. Isang araw, habang nagkakape sila sa loob ng hardin ng pasilidad, natanong ni Lira si General Mateo, "Lola Mateo, natatakot po ba kayo noon habang nagtatago?" Napayuko ng bahagya ang matanda. Piniga ang tasa sa pagitan ng dalawang kamay. "Hindi ako natakot sa kamatayan, Lira. Ang kinakatakutan ko ay mamatay ng walang nagawa. Kaya't kahit ako'y nagkubli, hindi ako tumigil sa pananalangin na balang araw may isang pagkakataong muling mabuksan ang kwento ko. At ang di ko inaasahan ay darating yon dahil lang sa isang dalagang may malasakit sa palengke." Napatawa si Lira, sabay sabing, "Ang tagal niyo pong nawala. Parang ang hirap ng ganon. Paano niyo po nalampasan ang lungkot?" Tumingin sa kanya si General Mateo at sa unang pagkakataon, nakita ni Lira ang bakas ng pait sa mga mata nito. "May lungkot talaga, iha. Ngunit ang pananahimik minsan ay mas makapangyarihan kaysa sigaw. At kahit matagal akong nawala, hindi ako tumigil sa pagiging tapat sa prinsipyo ko.
At ngayon, sa kabila ng edad ko, may isa pa akong tungkulin, ang ibalik ang tiwala ng bayan sa katapatan, hindi sa kapangyarihan. Mula sa mga pag-uusap na yon, mas nakilala ni Lira ang lalim ng pagkatao ni General Mateo. Hindi ito ang tipikal na bayani na itinatanghal sa kasaysayan. Siya'y isang taong piniling manahimik para sa kabutihan ng iba. Isang taong isinakripisyo ang sariling karangalan para sa kapayapaan. Sa mga susunod na araw, inilunsad ng pamahalaan ang isang opisyal na investigasyon sa mga ulat mula dekada 80 na ngayon ay muling binuksan dahil sa pagbabalik ni General Mateo. Kasabay nito, binuksan din sa publiko ang mga lumang dokumento, kabilang na ang mga report na inihanda ng mismong general bago siya mawala. Isa itong pagsubok sa integridad ng mga institusyon, ngunit isa ring hakbang tungo sa katotohanang matagal nang hindi nabibigyang pansin. Habang unti-unting lumalawak ang epekto ng kwento, si Lira ay nanatiling tahimik sa tabi ng lahat. Hindi siya naghanap ng kamera, hindi siya sumikat sa TikTok o YouTube tulad ng inaasahan ng karamihan. Bagkus patuloy pa rin siyang nagtitinda ng gulay tuwing umaga at pumapasok sa kolehiyo sa hapon. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi na siya makalalayo sa istoryang ngayoy bahagi na ng kasaysayan. Tinatawag na siyang ang dalagang may gintong puso, hindi dahil sa yaman, kundi sa kayamanang dala ng kanyang kabutihan. Isang gabi, bago umuwi, nilapitan siya ng isang mamang guro mula sa pamantasan. "Lira, alam mo ba na ginagamit na naming case study ang ginawa mong kabutihan sa klase ng ethics?" Sabi ng mga estudyante, kung lahat lang daw ay may pusong gaya mo, mas magiging ligtas at payapa ang mundo. Napangiti si Lira, hindi dahil sa papuri, kundi dahil alam niyang, kahit sa simpleng paraan, nagawa niyang maging instrumento ng pagbabago. Sa kanyang puso, nanatili siyang simpleng dalaga ng palengke. Pero ngayon, dala niya ang kwento ng isang matandang nawawala na ngayoy bumalik, hindi lang bilang alaala, kundi bilang paalala ng kung ano ang tunay na kahulugan ng karangalan. Habang patuloy na lumalawak ang balita tungkol sa pagkakatuklas kay General Mateo Rivera, mas lalong naging maingay ang mundo sa labas ng simpleng buhay ni Lira. Sa social media, halos araw-araw ay may lumalabas na artikulo, video at opinyon tungkol sa matandang dating general na matagal nang nawawala. Ang iba ay naniniwala agad sa kanyang kwento, habang ang ilan ay nagtatanong at nagdududa. Ngunit sa gitna ng ingay ng mundo, si Lira ay nanatiling payapa. Hindi niya kailangan ng pagpupugay o pagkilala. Alam niyang kung ano ang tama ay tama, kahit walang nakatingin. Ngunit isang umaga, habang siya'y naglalakad pauwi mula sa palengke, may biglang humarang sa kanya na isang mamang nakabarong, may kasamang gwardiya. "Ikaw ba si Lira Alano?" tanong nito. Tumango siya, may halong pag-aalinlangan. "May gusto pong makausap sa inyo." Galing siya mismo sa kampo. Ilang minuto lamang ay nasa loob na siya ng isang opisina sa Regional Military Headquarters. Doon, sinalubong siya ng isang babaeng opisyal na may mahigpit ngunit magiliw na anyo. "Lira, anito, ako si Colonel Santos. Nais ko lang sanang personal na magpasalamat sa iyo, hindi lang dahil sa natulungan mong bumalik ang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan, kundi dahil sa ipinakitang kabutihan mo sa panahong bihira na ang mga may ganong puso." Napayuko si Lira, hindi sanay sa papuri. Ngunit bago siya nakasagot, dumating si General Mateo. Ngayon ay bihis na sa malinis na barong, maayos ang buhok, ngunit may parehong mababang loob sa kanyang kilos. Umupo siya sa tabi ni Lira. Hawak ang isang folder. "Iha," sabi niya habang dahan-dahang inilalapag ang folder sa mesa, "gusto ko sanang ipagkaloob sa iyo ang isang bagay na matagal ko nang hindi nagagalaw." Binuksan ni Lira ang folder
at tumambad sa kanya ang mga dokumento ng titulo ng lupa, pati na rin ang isang maliit na bahay sa labas ng Maynila. Kasama rin doon ang bank certificate ng maliit na trust fund. Lahat ng yan, sabi ni General Mapeo, ay iniwan ko noon sa isang tagapangalaga sakaling may makatagpo sa akin na magpapaalala kung sino talaga ako. At ikaw yun, Lira. Hindi mo man ako kilala, tinulungan mo ako, inalagaan mo ako, at higit sa lahat, pinaniwala mo ulit ako na may natitira pang kabutihan sa mundong ito. Nanlaki ang mata ni Lira. Hindi niya alam kung tatanggapin ba niya o hindi. Pero General, mahina niyang tugon. Ginawa ko lang naman po ang tama. Hindi po ako humingi ng kapalit. Ngumiti ang matanda. Alam ko, at doon nga kita lalo hinangaan. Muling nagsalita si Colonel Santos. Lira, marami kang binago sa di mo alam. Simula noong lumabas ang kwento nyo, dumami ang mga report ng mga taong natulungan sa lansangan. Dumami ang mga kabataan na nag-volunteer sa mga outreach. At marami ring matagal nang tahimik na sundalo ang muling lumitaw para magbahagi ng kanilang kasaysayan. Sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ni Lira ang mapaluha. Hindi dahil sa pagmamayabang, kundi dahil sa dami ng damdaming hindi niya masabi. Sino ba siya sa simula? Isang simpleng dalaga lang, nagtitinda ng gulay para may pambayad sa eskwela at ilaw sa bahay. Pero ngayon, nagbigay siya ng liwanag sa iba sa paraang hindi niya sukat akalain. Pagka-uwi niya mula sa kampo, tahimik lang si Lira. Hawak ang envelope ng mga dokumento, tumingin siya sa langit. Doon niya naisip ang nanay niya na kahit pagod mula sa labahan, ay lagi siyang pinalalaanan ng aral. Anak, laging paalala nito, pag may nakita kang nangangailangan, tumulong ka. Huwag mong tanungin kung sino siya. Ang tanungin mo, kaya mo bang hindi tumulong? At ngayon, parang naririnig ulit ni Lira ang tinig na yon sa hangin. Kinabukasan, binalikan niya ang karinderyang dati nilang kinainan ni General Mateo. Umorder siya ng parehong tinola at pandesal at habang hinihintay ang pagkain, napatingin siya sa kalsada. May matandang pulubi roon na nakaupo sa tabi ng poste, pagod at mukhang gutom. Tumayo siya, kinuha ang isang pandesal mula sa plastik at lumapit. Lolo, aniya, gutom na po ba kayo? Ang eksenang iyon ay mistulang pag-uulit ng nakaraan. Isang simpleng kilos, isang maliit na pag-abot ng malasakit na maaaring muling magsimula ng panibagong kwento. Hindi man ito laging kwento ng general o ng kasaysayan. Ang bawat mabuting gawain ay may kapangyarihang bumago, hindi lang ng buhay ng tinulungan, kundi pati ng sariling pagkatao ng tumutulong. At doon sa gitna ng karinderya, sa harap ng mainit na sabaw at isang basong tubig, muling ipinagpatuloy ni Lira ang simula ng isang mas malalim na layunin. Hindi lang ito tungkol kay General Mateo. Ito ay kwento ng bawat isa na may pusong handang tumulong kahit walang nakakakita. Pagkaraan ng ilang linggo, tuluyan ng lumaganap sa buong bansa ang kwento ni Lira at General Mateo. Hindi lamang ito nanatili sa mga balita, kundi naging inspirasyon sa social media, sa mga paaralan at naging sa mga tahanang dati abala lamang sa kani-kanilang problema. Isang viral video ang kumalat kung saan makikitang tinutulungan ni Lira ang matanda sa palengke habang pinagtatawanan ito ng ibang mga tao. Sa eksaktong kuha, makikita ang marahang pag-akay ni Lira, ang pag-abot ng bote ng tubig at ang payapang ekspresyon sa mukha ng matanda habang tinatanggap ang kabutihan. Sa unang tingin, ito'y simpleng eksena, ngunit para sa milyong Pilipinong nanonood, ito'y naging paalala ng tunay na malasakit sa gitna ng kawalan ng panahon. Maraming komentarista at mga kilalang personalidad ang nagpahayag ng kanilang paghanga. Isa sa mga kilalang mamamahayag ang nagsabi sa kanyang programa, "Sa panahon ngayon na lahat ay nagmamadali at abala sa sariling pangarap,
May isang dalaga sa palengke na tumigil at tumingin sa paligid. At sa pagtigil niyang yon, isang buong kabanata ng kasaysayan ang nabuksan muli. Maging ang mga estudyante sa mga unibersidad ay ginamit ang kwento bilang case study sa mga klase sa ethics at social responsibility. May mga guro sa probinsya na ginamit ito bilang panimula ng aralin sa pagpapakatao. Sa mga simbahan, ginamit ito bilang halimbawa ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Maging ang ilang ospital ay naglunsad ng bagong programang tinawag na Mateo Project, layuning hanapin at alagaan ang mga matatandang walang pamilya o ugnayan sa lipunan. Sa kabila ng lahat ng atensyon, si Lyra ay nanatiling tahimik. Hindi siya sanay sa kamera, sa interview, o sa biglang pag-angat ng pansin ng publiko. Kung siya man ay tinatanong sa mga programa, palagi niyang sinasabi, "Hindi po ako bayani. Tinulungan ko lang po ang isang taong kailangan ng tulong." Siguro, kung may natutunan man tayo dito, yun ay ang simpleng kabutihan ay hindi kailanman maliit. Ngunit hindi na mapigilan ang alon ng kabutihang sinimulan ng kanyang ginawa. Sa mismong barangay nila, isang mural ang ipininta sa pader ng barangay hall. Makikita doon si Lyra na inaakay si General Mateo habang may sinag ng araw na tumatama sa kanilang likuran. Sa gilid ng mural, may nakasulat na mensahe, "Ang malasakit sa kapwa, hindi kailanman naluluma." Isang araw, habang nasa bahay si Lyra, dumating ang opisyal na liham mula sa City Mayor. Inimbitahan siya upang tumanggap ng pagkilala sa isang seremonya sa mismong City Hall. Bagamat nahihiya siya sa unang pagkakataon, pinayuhan siya ng kanyang ina na huwag matakot sa mga pagkakataong tulad nito. "Anak," wika ng ina, "ang kabutihang hindi ipinagmalaki ay mas lalong karapat-dapat kilalanin. Hindi dahil gusto mong sumikat, kundi para malaman ng iba na kaya rin nila na kahit simpleng tao lang tayo, pwede tayong maging liwanag." Dumating ang araw ng seremonya. Sa loob ng City Hall, punong-puno ng tao. Mga estudyante, guro, opisyal ng lokal na pamahalaan, mga sundalo at mga kababayan ni Lyra. Nang tawagin ang kanyang pangalan, lumakad siya sa gitna ng entablado, simpleng suot lamang at may mahigpit na hawak sa maliit na bag na pinaglumanan ng araw-araw na pagtitinda. Nang ipasa sa kanya ang plake ng pagkilala, sabay palakpakan ng buong bulwagan, tumayo mula sa hanay ng mga bisita si General Mateo. Ngayon ay mas malakas na ang tatawan at nakaayos na parang isang tunay na lider. Lumapit siya kay Lyra at mahigpit itong niyakap. Wala silang sinabi sa isa't isa, ngunit sa mga mata nila, malinaw ang mensaheng hindi kayang salitain. Pagka-uwi ni Lyra mula sa seremonyang iyon, bumalik siya sa dati niyang pwesto sa palengke. Nang makita siya ng mga dati niyang suki, agad siyang sinalubong ng mga ngiti at palakpak. May ilang batang lumapit at yumakap sa kanya. "Ate Lyra, gusto ko pong maging katulad niyo," sabi ng isa. Mumiti siya at sabay sabing, "Mas mabuting maging mas mabait pa kaysa sa akin." Sa pusod ng palengkeng iyon, kung saan nagsimula ang lahat, bumalik si Lyra bilang parehong dalagang may mabuting puso, ngunit ngayon ay may mas malawak na pananaw. Hindi na lang siya simpleng tagatinda. Isa na siyang paalala ng kabutihang hindi humihingi ng kapalit, ng kabayanihang hindi nangangailangan ng uniforme, at ng liwanag na nagsisimula sa isang tanong, "Kaya mo bang tumulong kahit walang nakakakita?" Isang linggo makalipas ang seremonya sa City Hall, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa pwesto ni Lyra sa palengke. Maagang maaga pa lang, habang inaayos niya ang mga talbos ng kamote at repolyo sa harap ng kanyang lamesa, huminto ang isang itim na SUV malapit sa kanyang pwesto. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakaformal pero hindi mayabang ang tindig. May kasama siyang dalawang babae na parehong may daladalang dokumento. Lumapit ang lalaki kay Lyra
at magalang na nagpakilala. Miss Lira Alano, ako po si Attorney Del Rosario mula sa opisina ni General Mateo. May dalang mensahe at handog po kami mula sa kanya. Napatingin si Lira sa lalaki, naguguluhan pero hindi nagpakita ng kaba. Handog po, tanong niya, habang pinupunasan ng kanyang palad sa laylayan ng apron niya. Inabot ng abogado ang isang envelope na may makapal na laman. Nang buksan ito ni Lira, tumambad ang mga legal na dokumento. Isang deed of donation para sa isang maliit ngunit maayos na bahay sa isang tahimik na komunidad sa labas ng Maynila. Kasama rin ang titulo ng lupa at isang savings account na may initial deposit mula mismo kay General Mateo. Nakasulat sa sulat kamay na liham, nakalakip ng mga papeles ang mensahe. Iha, ang kabutihang ginawa mo ay hindi ko kailanman malilimutan. Nais kong ibalik ito sa paraang alam kong makatutulong sa iyo at sa pamilya mo. Ito ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat ng kabutihang darating pa na sisimulan mo. Napahawak sa bibig si Lira, hindi makapaniwala. Hindi dahil sa halaga ng bahay o ng pera, kundi sa bigat ng paggalang at tiwalang ipinakita sa kanya ng isang taong buong bansa ang may pagkilala. Kinagabihan, habang nag-uusap sila ng kanyang ina sa maliit nilang hapag, napuno ng katahimikan ang silid. Anak, wika ng kanyang ina habang pinapahid ang luha sa pisngi, ang simpleng pagtulong mo nagdala sa atin ng mga biyayang hindi ko akalaing aabot sa atin. Pero higit doon, anak, ipinakita mong may halaga pa rin ang kabutihang galing sa puso. Tumango si Lira, no kinabukasan, hindi siya nagtinda. Sa halip, nagtungo siya sa barangay hall at humiling ng pulong kasama ang kapitan. Inilatag niya ang plano niyang magtayo ng isang maliit na community program para sa mga nakatatanda, mga nawawala, naliligaw o iniwan ng pamilya. Ipinaliwanag niya na mula sa kanyang sariling karanasan kay General Mateo, nakita niyang may pangangailangan para sa lugar kung saan maaaring pansamantalang alagaan ang mga matatandang walang uuwing tahanan. Hindi ito kailangang malaki, aniya. Kailangan lang ng konting espasyo, konting pagkain at kaunting oras ng pakikinig. Nabigla ang mga opisyales sa kanyang inisyatibo, lalo na't hindi niya ito ginagawa para sa publicity, kundi dahil alam niyang may mga tulad ni General Mateo na tahimik na nagdurusa sa mga kalsada, hindi alam kung saan pupunta. Matapos ang ilang linggo ng pag-aayos ng papeles, nakahanap sila ng lumang daycare center na maaaring gamitin bilang pansamantalang shelter. Pininturahan ito ng mga kabataan sa barangay, nag-donate ng mga gamit ang ilang negosyo sa lugar, at mismong si Lira ang nag-asikaso ng pagpapalinis at pagpapaayos ng mga sirang bahagi. Tinawag nila ang lugar na Bahay Mateo bilang parangal sa taong nagbigay inspirasyon sa proyekto. At sa pagbubukas nito, dumalo mismo si General Mateo. Ngayon ay mas malakas, mas maaliwalas ang muka at may hawak na balangkas ng kanyang talumpati. Sa harap ng mga tao, sinabi niya, "Ang bahay na ito ay hindi lang para sa akin. Ito ay para sa lahat ng tulad ko, mga nakalimutang bahagi ng lipunan na may karapatang maalala, alagaan at igalang." Kasabay ng pagpapasinaya ng shelter, inilunsad din ni Lira ang isang volunteer group para sa kabataan. Tinawag nila itong Gintong Puso. Layunin nito na magturo sa mga kabataan ng kahalagahan ng malasakit, respeto sa matatanda at aktibong pakikilahok sa mga gawaing makatao. Hindi nagtagal, may mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan na sumali. Bawat linggo, may mga dumadalaw sa Bahay Mateo upang makinig sa mga kwento ng matatanda, maghatid ng pagkain o simpleng magbigay ng oras sa mga walang makausap.
Mula sa isang bote ng tubig na inabot sa isang matandang nawawala sa palengke, na yon ay nabuo ang isang tahanan, isang kilusan, at isang pamayanang muling natutong tumingin sa paliid at magmahal sa kapwa. At si Lyra, bagamat simpleng babae pa rin sa paningin ng marami, ay hindi na maituturing na karaniwan. Isa na siyang simbolo ng kabutihang nagsimula sa puso at ngayon ay lumalaganap sa daan-daang iba pa. Habang nakatayo siya sa harap ng maliit na tarangkahan ng Bahay Mateo, pinagmamasdan ang mga batang volunteer na nagtatawanan kasama ang ilang matatanda. Alam niyang ito pa lang ang simula ng mas malalim na paglalakbay ng pag-asa, malasakit at pagbabalik ng dangal sa mga nakalimutang bayani ng ating lipunan. Dahil sa tagumpay ng Bahay Mateo, lalong dumami ang mga taong lumalapit kay Lyra upang makiisa sa kanyang advokasya. Isang hapon habang naglilinis siya ng mga upuan sa loob ng shelter, may dumating na matandang babae na mukhang pagod sa biyahe. May kasama itong dalagitang volunteer na agad lumapit kay Lyra. Ate Lyra, eto po si Lola Nena. Nahuli po namin siyang pagala-gala malapit sa terminal. Hindi po niya matandaan kung saan siya nakatira. Lumapit si Lyra sa matanda. Ngumiti at marahang hinawakan ang kamay nito. Lola, dito muna kayo. Magpapahinga po kayo. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan po namin kayong makauwi. Sa simpleng kilos na iyon, parang muling naramdaman ni Lola Nena na may halaga pa siya. At para kay Lyra, bawat matatandang tinatanggap nila ay parang si General Mateo ulit. May kwento, may sugat at may karapatang muling maramdaman na mahalaga siya. Habang lumalawak ang operasyon ng Bahay Mateo, si Lyra ay patuloy ring hinahabol ng mga oportunidad. Isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula sa isang kilalang unibersidad sa Maynila. Inaalok siya ng buong scholarship para sa kursong social work, batay sa rekomendasyon ng ilang mga propesor na humanga sa kanyang proyekto. Hindi siya agad nakasagot. Umupo siya sa harap ng bintana ng shelter. Pinagmamasdan ang mga ulap sa dapitapon at inisip kung dapat ba niyang iwan muna pansamantala ang pamumuno sa kanyang sinimulan. Nang malaman ito ni General Mateo, agad siyang dumalaw kay Lyra. Magkausap sila sa hardin ng shelter habang uminom ng salabat. Lyra, sabi ni General Mateo habang nakatingin sa halamanan, ang isang leader hindi kailangang laging nasa unahan. Minsan, kailangan niyang humakbang pakanan para lumawak ang direksyon ng tinatahak ng grupo. Napatingin si Lyra sa matanda. Hindi po ako sanay na ako ang inaaral. Mas gusto ko pong naglilingkod. Ngumiti si General Mateo. Ang paglilingkod ay hindi natatapos sa ginagawa. Tulad ng sundalo, kailangan mong palakasin ang sarili mong kaalaman para mapangalagaan ang mas marami. Matapos ang ilang araw ng pagninilay, tinanggap ni Lyra ang alok. Ngunit bago siya lumipat sa Maynila, tiniyak muna niyang maayos ang daloy ng programa sa Bahay Mateo. Nagtalaga siya ng mga bagong lider mula sa hanay ng mga youth volunteers. Isa rito ay si Jerwin, isang dating tambay na naging mas aktibo sa mga community outreach. Isa pang itinalaga ay si Teacher Amy, isang guro sa elementarya na voluntaryong nagtuturo ng basic literacy sa ilang matatandang hindi nakapag-aral. Sa pamamaalam niya sa mga residente ng shelter, isa-isang lumapit ang matatanda upang yakapin siya. Si Lola Bising ay humawak pa sa kamay niya at sinabi, "Salamat anak, binigyan mo kami ng panibagong pamilya." Hindi na nakapagsalita si Lyra. Ang luha na lang niya ang nagsalita para sa lahat ng damdaming nais niyang iparating. Sa Maynila, ibang mundo ang hinarap niya. Mabilis ang takbo ng oras, punong-puno ng diskusyon at mga papel. Ngunit dala niya ang ugaling pinanday sa palengke at sa Bahay Mateo, ang pagiging bukas sa pakikinig, ang respeto sa bawat kwento,
at ang pagiging totoo sa sarili. Maraming estudyante ang naiintriga sa kanya. Ikaw ba yung sa kwento ng nawawalang general? Tanong ng ilan. Si Lyra ay hindi sanay sa pansin pero marunong siyang ngumiti at sumagot ng may kababaang loob. Sa bawat klase, aktibo siya. Sa bawat proyekto, seryoso. Sa mga pasilidad ng eskwela, madalas mo siyang makikitang nakaupo sa damuhan. Nakikipagkwentuhan sa mga janitor at canteen staff para bang hindi siya iba sa kanila. At sa totoo lang, hindi naman talaga. Minsan, habang pauwi mula sa library, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jerwin. Ate Lyra, may bago po tayong matatanda dito sa shelter. Sabi niyang dati raw siyang guro sa history. Mahina na po ang boses niya. Pero sinasabi niyang gusto niyang magsalita sa mga estudyante ulit kahit minsan lang. Napangiti si Lyra. Ayusin mo, Jerwin. Bigyan natin siya ng mikropono. Hindi lahat may pagkakataong marinig muli. At doon muling napatunayan ni Lyra, kahit wala siya sa bahay Mateo, buhay ang diwa nito. Ang itinanim niyang malasakit ay unti-unting namumunga sa puso ng iba. Sa pagtatapos ng kanyang unang taon sa kolehiyo, inimbitahan siya ng universidad na maging panauhing tagapagsalita sa isang national conference para sa kabataan. Sa kanyang talumpati, hindi niya ginamit ang mga matatalinghagang salita. Sa halip, ikinuwento lang niya ang unang araw na nakita niya si Lolo Mateo sa palengke. Paanong wala sa plano ang araw na yon? At paanong ang isang bote ng tubig ay naging tulay sa napakaraming pagbabagong hindi man lang niya pinangarap. Sa dulo ng kanyang talumpati, sinabi niya, ang kabutihan ay parang binhing minsan mong itinapon sa lupa. Hindi mo alam kung kailan ito tutubo. Pero kung ang kamay mong nagtanim ay tapat, siguradong may lilim kang maibibigay sa iba kahit hindi mo na ito masilayan. Muling bumuhos ang palakpakan at sa sulok ng bulwagang iyon, nakaupo si General Mateo, tahimik na nanonood. Hindi siya lumapit pagkatapos ng programa. Pero habang palabas si Lyra, may isang lalaking may edad na nag-abot ng maliit na papel. Nakalagay doon ang mensahe mula sa dating sundalo, "Salamat sa pagpapaalala kung sino kami. Isa kang tunay na anak ng bayan." Tahimik lang si Lyra at sa kanyang puso, alam niyang ang pagsisimula niya ng pag-ahon ay hindi pa ang dulo ng misyon. Isa lang itong pahina ng isang mas mahabang kwento ng kabutihan na kailanmay hindi mapuputol. Sa muling pagbabalik ni Lyra sa kanilang bayan, makalipas ang 1 taon sa Maynila, napansin niya agad ang mga pagbabagong hindi niya inaasahang aabot sa ganung bilis. Ang palengke na dati puno ng ingay, alikabok at siksikan ay mas organisado na. May mga bagong tolda, malinis na pasilyo at mga vendor na ngayon ay may kanya-kanyang nameplate at permit. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang pagbabago sa loob ng komunidad. Hindi ito ang pisikal na ayos ng lugar, kundi ang aura ng malasakit na tila nahawa sa mga tao. Sa bawat hakbang niya sa palengke, may bumabati sa kanya, hindi bilang isang sikat, kundi bilang isang kapwa na naging inspirasyon. May isang matandang vendor na lumapit sa kanya at sinabing, "Lyra, alam mo ba, may bata kahapon na iniabutan ako ng saging dahil nakita raw niya akong gutom. Sabi niya, gusto niyang tumulong tulad ng ginawa mo noon kay Lolo." Napangiti si Lyra. Hindi niya inaasahang mag-iiwan siya ng ganitong uri ng impluensya. Dumiretso siya sa bahay Mateo, kung saan sinalubong siya ng mga bagong mukha, mga matatandang kababalik lang mula sa kalsada, mga kabataang voluntaryo na ngayon ay may bitbit ng sariling adbokasya, at mga dating residente na bumalik para tumulong naman sa iba. Sa gitna ng lahat ay si Jerwin, na ngayon ay tila isa ng ganap na lider. "Ate Lyra," masayang bati nito,
Hindi na po kayo kailangan magturo ng kahit ano dito. Lahat po ng iniwan nyo, buhay na buhay. At ngayon, may mga partner schools na rin tayong nagpapaabot ng libreng gamutan tuwing Sabado. Sa isang sulok ng shelter, nakita niya si Teacher Amy na may kasamang 2 estudyante. Nagtuturo ng pagbasa sa isang matandang hindi marunong bumasa ng Tagalog. Huminto si Lyra sa paglalakad at tahimik na pinanood ang tagbo. Walang kamera, walang palakpakan, pero ang eksenang iyon ay tila mas makapangyarihan pa kaysa sa alinmang seremonya. Isa itong patunay na ang kabutihang itinanim ay tunay ngang nag-ugat at ngayon ay patuloy na namumunga. Sa sumunod na buwan, pinatawag si Lyra ng lokal na pamahalaan upang makiisa sa pagbuo ng isang citywide program na magbibigay ng proteksyon at serbisyo sa mga senior citizens. Tinawag ang inisyatibong iyon na Programang Mateo bilang parangal sa matandang naging simbolo ng hindi natitinag na dangal at pananampalataya. Si Lyra ang hinirang na honorary advisor. Sa kanyang talumpati sa paglulunsad ng programa, muling binalikan ni Lyra ang pinagmulan ng lahat. Ang Programang Mateo, wika niya, ay hindi nagsimula sa opisina, sa papel o sa proyekto. Nagsimula ito sa palengke, sa isang bote ng tubig at sa isang damdaming nagsabing hindi ko kayang iwan ang taong ito. At sa bawat pagkilos nating alagaan ang ating mga matatanda, hindi lang tayo bumabalik ng utang na loob. Bumabalik tayo sa ating pagkatao bilang isang bayan. Dahil sa paglago ng inisyatibo, maraming barangay sa buong rehiyon ang nagsimulang gumawa ng kani-kanilang bersyon ng Bahay Mateo. Ang simpleng shelter ay naging modelo. Sa mga malalayong lugar, kahit walang sapat na pondo, may mga barangay captain na kusang nagpapagamit ng sariling tahanan tuwing gabi para may matulugan ang mga matandang ligaw. May mga estudyanteng lumalapit kay Lyra upang humingi ng gabay sa pagtatayo ng mga gintong puso chapters sa kanilang paaralan. Isang high school student pa nga ang nagpadala ng liham na nagsasabing, "Ate Lyra, dahil sa'yo, gusto ko na ring maging social worker. Gusto kong maranasan yung sayang nararamdaman mo kapag may natulungan ka." Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling mapagkumbaba si Lyra. Alam niya na ang kanyang papel ay hindi para maging bida, kundi tulay. At gaya ng isang tulay, hindi siya kailangang mapansin ng lahat basta't ang mga tao ay makarating sa kabilang dako, sa lugar kung saan may pagkalinga, pagkakapantay-pantay at tunay na malasakit. Isang hapon, habang nakaupo siya sa harap ng Bahay Mateo, nagpakita si General Mateo. Mas malusog na siya ngayon. May masiglang lakad at may dalang maliit na paso ng halaman. "Para sa'yo, aniya, para sa lahat ng itinanim mo. Hindi lang halaman ito, Lyra. Isa itong paalala na ang mga ugat ng kabutihan ay lumalalim kapag dinidilig ng katapatan." Tahimik lang si Lyra habang tinatanggap ang paso. Tumingin siya sa paligid. Mga batang tumatawa, matatandang abalang nag-uusap, mga voluntaryong naglilinis ng paligid. Lahat ito'y patunay ng isang simpleng prinsipyong itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ang pagtulong ay hindi kailangang malaki para maging makabuluhan. Dapat lang ito'y totoo, galing sa loob, at ginagawa hindi para mapansin, kundi para magmahal. At sa gitna ng tahimik na hapon na iyon, habang dumarampi ang hangin sa mga mukha ng lahat ng nandoon, alam ni Lyra sa kanyang puso, ito ang panahong pinakamarami siyang natutunan sa buhay. At ito rin ang simula ng mas malawak pang misyon na hindi kailanman matatapos. Makalipas ang ilang buwan, isang liham ang dumating sa mismong tanggapan ng Bahay Mateo. Ang liham ay may selyo ng Office of the President. At nang binasa ito ni Lyra, halos hindi siya makapaniwala. Inimbitahan siya at si General Mateo na dumalo sa isang espesyal na seremonya sa Malacanang upang tumanggap ng pagkilala. Ayon sa liham, ang kanilang kwento ay nagsilbing inspirasyon
sa paggawa ng isang pambansang polisiya para sa mga matatanda. Isang panukalang batas na binuo upang palakasin ang proteksyon at benepisyo para sa mga senior citizens, lalo na iyong mga nawawala o walang pamilya. Ang batas na ito ay tatawaging Mateo Lira Act at isusulong sa Kongreso bilang pagsaludo sa kanilang kwento. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng seremonya. Sa loob ng makasaysayang bulwagan ng Malacanang, punong-puno ng mga taong mula sa iba't ibang sektor. Mambabatas, health workers, social workers, kabataan at mga kinatawan mula sa mga local government units. Habang ina-announce ng Master of Ceremonies ang kanilang pangalan, tumayo si General Mateo. Maayos ang suot na barong, may tangan pa ring dignidad sa bawat hakbang. Kasunod niya si Lira, payak pa rin ang bihis. Kunit bitbit ang lakas ng loob at mapagpakumbabang giting. Tumayo ang lahat habang sila'y umaakyat sa entablado. Nang iabot sa kanila ng Pangulo ang medalya at plake ng pagkilala, may katahimikan sa buong silid. Hindi dahil sa formalidad, kundi dahil lahat ay ramdam ang bigat at ganda ng kwentong kanilang dinadala. Sa kanyang talumpati, nagsalita si General Mateo. Mahinahon ngunit buo ang kanyang tinig. Ang pagkilala pong ito ay hindi para sa akin lamang. Ako ay isa lamang paalala ng isang lumang alaala, ng dangal, ng tahimik na paglilingkod at ng sakripisyong hindi na ipagmalaki. Ngunit ang araw na ito ay para sa kabataang tulad ni Lira, na sa simpleng pagtulong ay binuksan ang mga mata ng bayan sa halaga ng malasakit. Sana'y ito'y maging paalala sa ating lahat na ang bayani ay hindi laging may ranggo. Minsan, ito'y isang batang dalaga sa palengke na nag-abot ng tubig sa isang nawawalang matanda. Nagpalakpakan ng lahat at may ilan pang napapahid ng luha. Nang si Lira naman ang nagsalita, hindi niya kinailangan ng mahabang talumpati. Ginawa ko lamang po ang sa tingin kong tama. At kung lahat po sa atin ay gagawin ang tama kahit walang kapalit, kahit walang nakakakita, naniniwala akong mas uunlad tayo bilang bayan. Puso natin ay bukas sa kapwa, kahit gaano kahirap ang buhay, may pag-asa tayong lahat. Tahimik ang mga tao, sa ilang segundo, sumunod ang masigabong palakpakan. Pagkatapos ng seremonya, maraming lumapit sa kanila. Isang matandang babae mula sa Visayas ang umiiyak habang yakap si Lira. Salamat Hija, dahil sa'yo, natagpuan ng anak ko ang tatay niya na 3 taon nang nawawala. Dahil sa programang sinimulan nyo, may nakapansin sa kanya at dinala sa shelter. Sa bawat taong lumalapit, unti-unting nadarama ni Lira na higit pa sa pagkilala ang kanyang tinanggap. Ito'y kumpirmasyon na ang isang mabuting puso, kapag binigyang laya at ginabayan ng tapang, ay may kakayahang magbago ng buhay ng iba. Sa kanilang pagbabalik sa bayan, sinalubong sila ng isang motorcade at parada na inorganisa ng mga mamamayan. Hindi ito enggrande, walang artista, walang fireworks. Ngunit naroroon ang taos-pusong saya ng komunidad. May mga batang sumasayaw, matatandang may hawak na banner na may nakasulat na Salamat Lira, Salamat General. Umiyak ang kanyang ina habang pinagmamasdan ang anak, hindi dahil sa saya lang, kundi sa dami ng sakripisyo at hirap na ngayoy may bunga na. Isang gabi matapos ang lahat, tahimik silang dalawa sa maliit nilang kusina habang nagkakape. Anak, sabi ng ina, hindi kita pinalaking sikat, pero pinalaki kitang marunong tumingin sa nangangailangan. Ngayon, kahit saan ka man dalhin ng tadhana, huwag mong kalimutang doon ka nang galing. Tumango lang si Lira at sa kanyang puso, muli niyang pinanghawakan ang aral ng kanyang ina. Dahil sa panukalang Mateo Lira Act, napasimulan ang pagtatayo ng mga gintong bahay sa bawat rehiyon.
isang tahanang pansamantala para sa mga matatandang walang masisilungan. Lahat ng ito ay pinamumunuan ng mga community volunteers. Karamihan ay dating estudyante na na-inspire sa kwento ni Lira. Sa tuwing may binubuksang bagong shelter, laging may larawan ni Lira at General Mateo sa pader. Hindi para ipagmayabang ang kanilang nagawa, kundi para ipaalala sa mga tao na hindi kailangan ng kapangyarihan upang maging makabuluhan ang buhay. Sapat na ang bukas na puso at isang hakbang ng malasakit. Sa mga mata ng bayan, si Lira ay isa ng simbolo ng kabutihan. Ngunit sa kanyang puso, siya ay isa pa ring anak, estudyante at tagapagsilbi. Isang tao na sa araw ng pangangailangan ay pumili lang na tumulong. At sa simpleng pasyang iyon, nagsimula ang kwento na patuloy ngayong bumabago sa mukha ng lipunan. Lumipas ang mga taon at unti-unting naging mas matatag ang mga programang sinimulan ni Lira at General Mateo. Ang dating maliit na shelter sa kanilang bayan ay isa na ngayong pangunahing modelo para sa mga community-based elder care centers sa buong bansa. Sa bawat probinsyang tinayuan ng gintong bahay, kasabay nitong tumubo ang kultura ng malasakit na sinimulan ng isang batang babae sa palengke at ng isang matandang general na matagal nang nawala sa kasaysayan. Si Lira ngayon ay isa ng ganap na social worker at trainer ng mga community leaders. Hindi man siya pumili ng mataas na posisyon sa pamahalaan o lumaban para sa mas matunog na titulo. Pinili niyang manatili sa ilalim, sa mga barangay, sa mga komunidad na madalas nalilimutan, sa mga lugar kung saan hindi laging may kamera, ngunit palaging may nangangailangan. Isang araw, sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Bahay Mateo, dumalo ang napakaraming dating residente, volunteers, at mga batang ngayon ay malalaki na at may sarili ng advokasya. Sa ilalim ng isang tent sa gitna ng hardin, nakaupo si Lira sa tabi ni General Mateo, na ngayon ay mas mahina na ang katawan, ngunit hindi pa rin nawawala ang ningning sa mata. Sa harap nila ay isang batang babae na nagpe-perform ng spoken poetry tungkol sa pagmamahal sa matatanda. Matapos ang programa, isa-isang lumapit ang mga tao kay Lira upang yakapin siya, kwentuhan siya ng mga karanasan at pasalamatan siya sa binhing itinanim niya sa kanilang mga puso. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, pinili pa rin ni Lira ang tumayo sa tabi ng mga kusinera, tumulong sa pamimigay ng pagkain at bantayan ang matatanda sa bawat lamesa. Nang dumating ang gabi, tahimik na naupo si Lira sa bangko malapit sa puno ng akasya. Naroon din si General Mateo, naka-wheelchair, tahimik lang na nakatanaw sa mga bituin. Alam mo Lira, marahang sabi ng matanda, hindi ko na inakalang sa huling bahagi ng buhay ko ay makakakita pa ako ng ganitong klaseng liwanag. Maraming taon akong nabuhay sa dilim, sa pagtatago, sa takot, sa lungkot. Pero ikaw, dumating ka nang hindi mo alam ang buong kwento ko. Tinulungan mo ako kahit hindi mo kailanman inalam kung sino ako. At dahil doon pinapaalala mong hindi natatapos ang pagiging tao sa mga papel o ranggo. Minsan, nagsisimula ito sa isang maliit na kilos na galing sa puso. Hindi agad napasagot si Lira. Pinisil lang niya ang kamay ng matanda at saka mahinang tumugon, "Hindi po ako tumulong dahil bayani kayo. Tumulong po ako dahil tao kayo." Ilang linggo matapos ang pagdiriwang na iyon, pumanaw si General Mateo ng payapa sa kanyang kwarto sa Bahay Mateo. Sa tabi niya noon ay isang sulat na iniiwan para kay Lira. Ang sulat ay maikli lang. Nakalagay doon, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ngunit ang mga gaya mo, Lira, ay nabubuhay para sa buong sambayanan. Maraming salamat sa pagbuhay muli sa isang lumang pangarap. Ang kanyang pagpanaw ay hindi naging panahon ng pagluluksa, kundi isang paggunita ng isang buhay na itinahak ang landas ng tahimik na dangal. Ang kanyang burol ay ginanap sa mismong shelter
na itinayo bilang bunga ng kanyang kwento at dinaluhan ito ng libu-libong taong minsan nang naantig ng kanyang pagbabalik. Sa huling gabi ng lamay, naglakad si Lyra papunta sa silid kung saan nakalagak ang labi ng matanda. Humawak siya sa gilid ng kabaong at sa mahina ngunit buong loob na tinig, sinabi niya, "Nagsimula po ito dahil naligaw kayo pero natagpuan po namin ang isa't isa. Sa bawat matatandang darating sa mga gintong bahay, sa bawat batang matututo ng malasakit at sa bawat pusong mamumulat sa halaga ng kabutihan, doon po kayo mananatili." At sa gabing iyon, sa katahimikan ng mga bituin sa itaas at sa liwanag ng mga kandilang nakapalibot sa kwento nila, muling nabuhay ang pag-asang hindi kailanman namamatay. Ang paniniwalang ang tunay na kabutihan, kahit gaano kaliit, ay may kapangyarihang palawakin ang mundong dating masikip, pagaanin ang damdaming dating mabigat, at paghilumin ang mga sugat ng isang lipunang matagal nang nakakalimot kung paano magmahal sa kapwa. Sa paglipas ng mga taon, hindi na palaging binabanggit ang pangalan ni Lyra sa mga pahayagan. Hindi na rin siya palaging tampok sa mga programa. Ngunit sa bawat sulok ng bansa na may isang shelter para sa matatanda, sa bawat batang lumalapit sa matanda upang tanungin kung anong maitutulong nila, at sa bawat pagkakataong pinipili ng isang tao ang gumawa ng tama, kahit walang nakatingin, nandoon siya. Tahimik, buo, at buhay na buhay sa puso ng bayan.